Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 819. 819. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. Sa drama. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang tunog ng bayan. Ang nangunguna. Ang tunog ng bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 819. 819. Tabihan ay sangkay. Oras nahan, hiruhimang rawla. Kaupayan, ngan karatan, karayganhan hitabu, paghihingadayan. Declare and define John Paul II as Ano man saint. hindi iton, baga maupay naman laliwat iton nakadaha masterless nga waray kaya Honestly, there it almost looks like a tsunami in the Dale, it is great to be here at Fort Pascal, but I'm here in the Philippines to Mark Xavier Uyales, Joris Dr. niya pag-graduate at Unfortunate that most of those who did not attend the meeting are the ones that are complaining. Ay man nginapitan nasod o kalibutan pa man. Diri kita malulusutan. Aton pag-iistoryahan. Hulig kay ni sangkay. Dinhila, ang aton taramdan, hiruhimang rawla. Nganya na. An iyo, program host. Maupay nga, kulop, kasangkayan, kumusta ka mo? Hero himang rawla, ang taramdan nga aton pagsasaruan, samtang nga Webes na, pet sa 7 habulan, hiton Enero. Hangaran di dito naton katugbang ha engineering, ako Louie Quebec, para iniyan nga higayon, kita in magkaharo-harampang, ha? Anyway, kumusta naton dida mga ka-aksyon ha? Dida iton mga pagtuman, haniyo tagsa-tagsa nga mga responsibilidad, siring paman, may manta kita hini obligasyon, may mga responsibilidad, dirila tungod ha aton kalugaringon or tubtub ha aton kalugaringon. Dirila tubtub dida hiton aton pamilya, kundi tubtub paghihapon hiton aton komunidad. Ngan epekto na lagi hapon, didi hiton aton nasod. Partikular, hinidinhi, iton yan na ngagin na kakasagipuan hiton haros tanan nga mga opisyales it gobyerno, nasyonal, regional, include hit mga local government officials ini nga pagtaga COVID-19 pandemic ha alarong pagud gihapon iton na sitwasyon hini nga pagtaga istoryahon labi na hiton nga pag-acquire hin vaccines so that waray iba nga angay paniguruhan gihapon yana nga mga takna an aton mga katawhan an siguruhon nga safe na gadman lahira prinoproteksyonan nira kalugaringon in so doing ira gin proproteksyonan iton ira pamilya an ira komunidad and bugos na lang nga hulagway iton nasod Pilipinas paunan hapag kaya na kay waray paman bakuna, waray man medisina nga masering nga pag inom mo hini mauupay ka, di ba? Damo man cocktails, baka sakali lang baga mag-work ha imo. So, aadi kita hiton preventive aspect, di ba? Mas maurupay good iton mga panagana kontra hit magtatambal nala. Labi pa ko niton istoryahon, waray patambal, ha? Susulot kita permi, hito naton face mask, no? Pag sulot hin eksakto, hit aton face shield, ngan ito lagi, nga distansya gadlaanay, baga nakakapanginano ka nga, nga nagkikinasabod ka, baga lingi, itadi hitimlo yung hangyo ahiya nga, pwede, inin, makadero distansya hay laanay kita, maguti ay la, kay bangin ako may COVID, bangin makatapon ako haimo, diba? Sugarunta na lahito. Kay kung sugad iton imo istorya, I know, mapahirayo it dayon ha imo. Diba? Okay, waray man may maaram. Kung may COVID ka, waray. Unless magpa-RT-PCR test, paggawas sit resulta, hadto nga time, piho ka. Nga waray ka COVID. Pero di ka maaram. Paggawas mo hit dida nga pasilidad, kung nakadara ka, hang COVID, diba? Iton commercial? Ha?
Masaring ka wash your hands for 20 seconds. Right there, ito di nga atak na malimpyo tim kamot hin kun ano man nga kagaw to include han virus, han COVID. Pero pag onhan nimo, kumapot ka han doorknob hin na labi na pampubliko nga mga establishment, di ka nakakapiho kung waray ka makadara dito hin COVID, di ba? So, di ka maaram, may COVID ka waray. So, may nagani baga na dikit-dikit taim, sig nga dayon nga, excuse me, distansya gadla, kay bangin ako may COVID, matatap nan ta ikaw. Di ba? Asya nala, ito naton himuon nga stratehiya. Kay para, magkaka-establish kita ito. Although, kung baga may tarantada, ba daw, masaring nga, may COVID ka ngayon? Lilinakat ka? Si Prag siguro tao ito, nila. Ada kay amo na ito, klaruhon la nga waray may nakakasigurado kung hino iton may COVID o waray. Ha? So, importante, magin mainikmaton. Again, face mask, face shield, establish the distance, and see to it nga permi kadida naghuhunaw. Gamit it sabon ngan tubig. Kung waray naman, may daman kita. Mga disinfecting solutions, may alcohol, ini nga mga gel, nga may ada igo nga mga ingredients nga masaring iya gini-eliminate iton mga kagaw di dahiton imo kamot. Otherwise, ma-suffer good kita. Labi pa kung makaulpot ini nga sinisiring nila nga B117 amoy ni an variant dito ha United Kingdom nga madagmit makatapon. Kay an iya hini mga talais dida magkamay ada hin kabag-uhan. So that nakakasulod na nga niya at sistema itlawas, malaksi hiya nga nakakulapyot. Ha? Diri hiya dayon baga nababantayan didtuhan mga aton mga sundalo. So, ito nga natatap ng dayon. Kay pakasulod dit sistema, malaksit iya dida pag pilit. Anyway, diri ako iton na magsasayo dito nga bagay-bagay. Anakon la iton nabatian, tikang hita naton mga health experts, to include Dr. Ed Salvania, to include the DOH Director, to include Yusek Maria Rosario Vergere, and iba pa nga mga infectious diseases expert an usa nga member an Okta na kada hiya kagabi ha mga national news didto kita liwat nakakita ha iya kun nakasayod ha iya how things are dida hini nga B117 o an variant han COVID-19 nga nagtikang ha United Kingdom ngan paunan o ininhiya nga matapon nga masisiring bisan man kun diri hiya nagahatagin kagrabihan nga dahiton tawo nga nag-aantos. Pero ayaw ka ha, bisan kun una pala nga variant pero na sobra milyon na't nagkamatay nga tawo ha kalibutan. So ada kita hiton nga reminders to be extra careful, managana kita proteksyonan ito naton kalugaringon. Kay kung bakuna at pag-iistoryahan waray pa. Unfortunately, dida hiniya na nga sitwasyon baga itawo pagod diri pasugad ka kumbinsido nga hira magpapahimulo sit bakuna kun may ada namang good bakuna yan nga mga takna dinhi hanasod Pilipinas. I am referring to the survey nga ginhimo han Okta Research Group gimpagawa sa dinag-agi nga adlaw nga diin at least ang coverage area nira aadtula ha Metro Manila. An siring hadton na Okta Research Group particular nga napamakianhan ini Professor David and also Professor Ranjit Rai kay amo man inihira iton mga urog nga na i-interview pero Father the name escapes me an interviewee kagabi upod gihapon hiya hiton na Okta Research Group dida upod hiya hini nga baga nagpapagawas yan hin information education bahin hini nga mga panmakuna. So makahuhulop actually isipon nga kadamo na nagkatatapnan, kadamo na nagkamatay, kadamo na nagkakagawas nga mga impormasyon kasumpay iton ill effects han SARS-CoV-2 an virus nga nagdadara aton han COVID-19 didto ha Metro Manila diri lagihap damo it kumbinsido nga magpapabakuna hira
to think Metro Manila amo init gidadamoi iton mga kaso hiton na COVID-19 tanding hit iba pa nga mga lugar din nasod Pilipinas. Anyway, sige i-share ko la ha iyo inihiya nga sitwasyon, and probably an ira mga kasi mga panlantaw an iba pa naton nga mga opisyal nga aton na aruan ay aton nakuha an part-time interview dida hini nga pagtaga inin bakuna, dida hini nga pagtaga variant hiton na COVID-19, and of course an iba pa nga mga pamaagi na hingadayan nga ni gihapon ini nga saliva test. If only nga makabulig gihap kami din sa Action Radyo hiton pagpaangbit han impormasyon nga nagtitikang mismo it mga otoridad diri kay kundiin la kinudli nga mga istoryahon mga letra katapos igimpapasarang na didihiton na social media nga nakakahatag hindugang nga kawurukan, kabudlay, kahadlok hiton aton mga kabugtuan. So kita din ni you hear it directly from the author's mouth, rather from the authorities' mouth, no? So, didahini nga survey, only 1 in 4, bali ika-25% la hiton na mga napamakianhan dito Metro Manila an masugot nga hira mababakunahan kontra hiton COVID-19. Siring hadton mga kamag-araman makababaraka ini nga sitwasyon. So, sige, we will give you the details if only nga makapapukrat kami ha iyo, makapamangno kami ha iyo, dida hiton iyo sensibilities kasumpay hini nga istoryahon han bakuna. Pero mapahinumduman na ako. DYVL Voice of Leyte Action Radio. Balik kita, didihini nga aton pagkahampang yan nga kulop, sering pa makabubudlay nga only 25% of Metro Manila residents are willing to be vaccinated against COVID-19 siring hini nga study han Okta Research Group. The remaining 75% of the respondents are mostly undecided. Kaya 47% an diri pa nakakapiho mapabakuna hira or nasirang hira nga diri hira mapabakuna. 47% undecided, 28% nasa ring diri hira mapabakuna with a plus or minus margin of error hin 4. So ito nga 25 pwede pa ito maging 21% la na uyon pagpabakuna. On the other hand, pwede liwat ito niya maging 29% nga na uyon pagpabakuna. So didahiton nga kabutangan na interview ini Professor Mathematics Professor han member hiton Okta Research Group, Dr. Guido David, nga nadiman adton iya baga initial nga pag-share hini pag-explain, paghatag hin digon kasumpay hini nga iragin dumara nga study. Sa ring ni Professor Guido David, forecast ng bayad dito ng cost nito, and it's spatially distributed in Metro Manila, so more or less equally represented yung lahat ng distribution ng yung demographics sa Metro Manila. 600 respondents siya. Well, lahat naman ng surveys may margin of error. In this case, nakakompute naman siya depending on how many respondents. So in this case, mga nasa plus minus 4% yung margin of error natin. Sa survey, tinanong natin if a vaccine is available and considered safe. So if it's already available, ilan yung may gusto mo bang magpa-vaccinate? Yes, no, or undecided. Nakita natin, yes, 25%, no, 28%, and undecided, 47%. Medyo malapit na sa 1 out of 4 to 1.5 out of 4. Yung sa amin, parang nakita namin it's around 1 out of 4, pero pwede siyang, we can consider malapit siya sa 1.5 out of 4. May dalawang versions ng tanong, may English and may Tagalog. English is, if a safe and effective vaccine against COVID-19 is already available, would you say that? And then your choices, I will have myself vaccinated, I will not have myself vaccinated. Sa Tagalog naman, kung magkakaroon na ng ligtas at epektibong bakuna laban sa COVID-19, masasabi ba ninyo na
magpapabakuna, hindi magpapabakuna, hindi ko pa masasabi. Phrase naman namin yung tanong na madali siyang maintindihan ng tao. So, may na-interview na mga from different socio-economic classes, A, B, C, D, and E. May may age distribution, iba-iba. So, isang interesting, well, yun nga, almost 50% undecided. Pero okay lang yan kasi I think yung 50% na yan, naghihintay lang sila ng information about the vaccine, first hand, second hand, kunyari, and kung ano yung nangyayari sa mga nagpa-vaccinate na. And I think pwede naman sila mas way na maging yes. Ayan, klaro sa ring ni Dr. Guido David, simple nira pakiana, no? Diri ka mawuwurok bisan pa daw mamay aram o waray good aram waray maka-eskwela. Anyway, English and Tagalog man an ira pakiana. Oo. Kun may ada na in certified legal ba nga bakuna yan kumbaga an imo pipilion, mapabakuna ka, diri ka mapabakuna, sugad ito. Sugad lang kasimple, no? So, ginawas nga amo ito ang resulta. And, ada nga kakabarakan, pinamimil nga nirahin pamaagi yan, paunan o ini nga, sitwasyon maaayad. So, kumbaga details, hirahino, dira, pipira, ang nasaring. Kasi, demographics, mo iton, A, B, C, D, E, nga mga, nga ranita crowd kung tawagon, demographics or sectors. So, A, B, C, D, E. Didahiton, ang mga siring affluent, adi tirat na himumutangit A and B nga mga sektor, or a little of C. Para adi kita hiton masa, D ngan E. Anon sering hinin ni Professor Guido David, didahito nga larangan, nasaring, ang detalye bali baga adiman. Okay, so ito, nasa harap ko siya. Sa ABC, yes, 29%. No, 19%. So, mas mataas siya kesa dun kaya sa E, yes, 27%, no, 31%. 1 out of 5 lang yung no. Pero sa E, yung no, 31%, parang 3 out of 10. Actually, yun nga, yung sa ABC, 29%, mas mataas siya kesa doon sa average. Yung average nila is 25%. Tapos yung sa D, 24% naman, mas mababa siya kesa doon sa 25%. Wala kaming tinanong na reasons, walang explanation dito sa survey. Pero kami, ang isa naming theory is yung mga ibang hindi masyadong angat sa buhay, baka nag-aalala sila sa halaga ng bakuna. Kaya nag-aalangan sila. Baka inisip nila, ay, baka hindi ko ma-afford yan. Kunyari, 3,000 yan or 4,000. Malaking part ng theory natin yan na hindi kulang sa information. So, minsan yung mga mas nakakangat, mas may access sila sa information. Minsan first hand, second hand. Ako, for example, sabing angat ako sa buhay, pero yung sister ko, nasa UK siya, doctor siya doon, na-vaccinate na siya ng Pfizer. And nakikita ko naman first hand na wala namang side effects yung vaccination sa kanya. Siyempre, may mga naririnig tayong konting may side effects, minsan pero konti lang yun. I mean, maliit na porsyento lang yun. Hindi naman, iba-iba naman kasing response ng katawan natin sa vaccine. Ang majority, walang side effects na nakikita natin so far. May slight worry kasi marami yung no so marami pa nga yung no sa yes, 28%. And sa demographic distribution na E, social-economic class na E, maraming no, 31%. So ibig sabihin, minsan yung mga working class, sila yung mas kailangan nating i-vaccinate. In fact, ipa-priority natin mga frontliners and mga secondary frontliners, yung mga police, mga soldiers, gano'n. So kailangan natin silang ma-convince, kumbaga. And hindi tayo masyadong nababahala because ang alamin natin is importante yung educate info campaign. Kailangan gawin niya ng Department of Health or ng iba pang mga government agencies, mga local governments na
bibigyan ng impormasyon yung mga tao. Importante yan. Kasi obviously, hindi nakakarating yung impormasyon sa mga iba nating mga kababayan. Kaya sila nag-aalangan about sa vaccine. Ayan, saring pa, ABC, yes 29, no 19. Kung ngadto ka handi, yes 27, no 31. Naghingaday paghihapon niya So, makuri niya na nga kabutangan kay kulang ang tangdo nga hirain na mapabakuna. Although waray man nga ni kuno nira inig pakiana dida hadton ira mga an ira survey form pero an ira gin huhuna-hunaan may pagkabaraka hadton mga pobre kun bahinhan na bakuna an baga kabaraydan nini an maupay la kay siring paman iton nga figures may ada pa mga undecided so didto kaangay nga magtrabaho iton gobyerno nga ma-educate ini nga mga undecided masumatan hira iton eksakto nga impormasyon nganhit gidadakui nga rason kung kay nga waray man problema hiton pagpabakuna haira pag santo ano ba ang rason kung kay nga sugad naman la kahamubuhan turnout. After all, maihan na hinduro nga giniinero istoryahan iton COVID-19. Very controversial ang paghikayhan bakuna Damo ito nasa ring kinanglan may da nakita bakuna. Nasa ring nga nagtikang nakita paghikayhan bakuna, may dala palpak amo nga waray pa kita ka kompleto. All those things nga kumbaga nag-aabri na hiton hunahuna hiton publiko kasumpahit bakuna. Pero adaliwat ang istorya nga yes, correct. In all of those instances, bangin amo, nakaamot, kadiri pagpabakuna, hiton kaurugan dito sa Metro Manila. Tidahin nga punto, nasa rin Dr. Guido David. Actually, sa tingin din natin factor din yan. Isa rin yan sa mga dahilan kung bakit may marami nag-aalangan. And yun nga, pag we don't have access sa information, minsan, we formulate different conclusions. So, kasi hindi ko sinasabing, hindi naman ako rara for Dengbaksha, pero nakausap ko na rin si Dr. Lulu Bravo, yung isang star sa mga vaccinations. And sinabi naman niya, yung naging side effects of Dengbaksha, parang in line with yung statistical, kumaga, lahat naman ng vaccine, may magkakaroon ng konting side effects or something. So, kumaga, statistically, andun naman siya sa 99% okay naman, tapos may 1% na may side effect, konti lang yun. Pero syempre, pag ikaw yung nagka-side effect, minsan, sabihin, ay, hindi maganda tong vaccine na to. Pero nasa minority ka lang. And majority naman, wala namang problem. At factor yan. Of course, yung framing ng questions, nabi, if a safe vaccine available. Pero hindi naka-specify kung ano yung origin ng vaccine. And unfortunately, hindi yan natanong doon sa survey, pero we're planning to have a follow-up survey, baka national na, within 1 to 2 months. Definitely tatanong natin yan. Kasi possible na yung mga tao nag-aalangan sa vaccine na hindi kung galing sa US, baka mas kampante sila. And that's why also it's important, not just yung info drive, pero it's important ngayon for the government na makuha yung trust ng public. And makukuha niyo yung trust ng public, yung in terms of sa vaccine, makukuha mo yung trust ng public if the government provides the public with a vaccine that is proven to be safe and applicable, di ba? Lahat naman tayo, di ba? Mas kampante tayo pag yung vaccine na binibili natin, parang okay itong vaccine na ito. Kung nag-aalangan tayo sa vaccine, or kung hindi napatunayan na safe, hindi tayo masyadong magiging confident sa vaccine. So that's why this is important for the government. Tsaka, ang alam natin, yung mga tao, nung kasagsagan ng COVID, nung September, nung August, nagsasabi, okay, sana magka-vaccine na, ba't walang vaccine? Ngayon, andun na yung vaccine, para makabalik tayo sa old normal. Well, hindi naman babalik yung old normal. I have to be clear na kahit may vaccine na, yung mga tao magsusot pa rin ng face mask generally. Pero at least, mas mabubuhay yung economy natin, mas ma-open natin. Kasi yung mga na-vaccinate na, pa din silang lumabas,
At yung mga iba naman na hindi na-vaccinate, possibly, ma-protect sila by herd immunity. Well, upod, ito na ira ginunahunaan ang nangyari handeng vaksya, inisiguro nga baga mga diri maupay nga mga eksperyensya, pero ada nga importante inihiya nga ma-address. Maiha naman nga iton bakuna, naghahatagin maupay nga efekto nga dihiton na panlawas ang tao, no? Kung may daman mga circumstances nga ini nakapagrabi lugod ang tao, nasa ring Professor Guido David nga in extremely rare cases man ito. Nga baga diri man hiya sugad ka mapapamarig-unan, no? Damot ibang factors, pero kung ang dako nga istorya, maupay iton nga nahahatag iton bakuna. Anbahin naman han issue nga ano man, tikang ha China, amo ada kunot ding kakabarakan, diri ra mapabakuna kung tikang ha China, as in Sinovac, Sinopharm, Urbida, ada ito hiya, nga baga mga istoryahon. Pero, ano pa man, right now, uusa iton ginsisiring, hini nga era study, han Okta Group, that kinahanglan it gobyerno maniguro pa kay para mas nga magkamay-ada hinhuroy taas nga mapabakuna kay otherwise diri maa-achieve iton protection ngan herd immunity. O kun adton baga istorya ba nga kundar damo na iton mga tawo nga nababakunahan iton sasaro sa limpaparay dida, igkakahirohibalag nimo, may protection na kontrahan COVID. So ikaw, nasasalipdan ka na laliwat ito. Nga protection, nga ira, nahahatag. Anyway, dida ito nga istorya, ano man itong ginlalauman, ano it angay, para makasiring nga maa-achieve manggod ito hiya nga, herd immunity. Adi pa man, Dr. Guido David. Kailangan mga 3 out of 4. Kasi kung 2 out of 4, medyo konti yan eh. So, kunyari, 1 out of 4, okay na. 1 out of 4, ayaw. Tapos yung dalawa doon, alanganin sila. So, kung ma-convince sila natin isa doon, parang kulang pa rin. Kasi kailangan natin mga 70% to achieve herd immunity. Hindi naman natin ito ma-achieve agad-agad kasi kung buong Pilipinas i-herd immunity natin, that's 70 million doses, medyo marami yun, hindi yata kakayanin. But kakayanin natin possibly na ma-achieve yung 70% sa Metro Manila. Kasi nasa Metro Manila yung epicenter. So, dito yung pinaka-busy, dito yung pinaka-dense na city. So, tsaka dito dumadaan lahat eh. Yung trade, yung mga flights, yung airports, andito yung pinaka-center ng lahat eh. So, kung ma-achieve natin, it's possible kasi 70% now, 14 million sa Metro Manila. So, mga 8 million, 9 people, kaya pwedeng ma-achieve natin herd immunity, and 8 million doses is doable. Kailangan lang yung mga tao willing magpa-vaccinate. Kailangan natin i-target itong mga people na undecided. And ito na, additional tidbit, sa males, 33% willing magpa-vaccinate. Sa females, 16%. So kalahati. Well, hindi pa natin masasabi for sure kung anong paliwanag. Kasi hindi naman siguro necessarily about mas matapang. Maybe because mas willing silang i-take yung risk, mas marami siguro ang lalaking nagsatrabaho daily, yung mga, let's say, mga Grab drivers, ganon, na na-expose sila. So, kumbaga, mas willing silang i-take yung risk. Whereas, hindi ko sabing mas maraming babaeng hindi nag-work, pero may mga iba bang babae na, nasa household sila, and baka hindi it doesn't make sense sa ibang babae dahil hindi naman sila lumalabas. And okay lang naman yun. Naintindihan naman natin yun. Kung hindi ka naman talagang lumalabas din, edi okay lang. Hindi ka naman pero kung ikaw yung andun sa mga frontliners, yes, and secondary frontliners, yung mga taxi drivers kasama dyan, bus drivers, importante, I think, mabak. Well, amo iton, ang pagsinsilyo ni Dr. Guido David iton Okta Research Group, kasumpayan ton nga ira survey kundiin 25% la didihiton mga mulupyo ha Metro Manila at han panahon nga igin pakianan ni Rene andam nga magpailaro min pamakuna. So nagpapakita ito nga hulagway and an advantage layton kay it gobyerno pwede pa makaayad dito para kung adi na good manit bakuna
may darudamo nga mas magabay pagpabakuna. We will continue, hindi nga aton pag-istorya, pero at this point, mabreak na ako, madali ay lang. DYVL, Voice of Leyte, Aksyon, Radyo. Balik kita, hita naton Remang Rola, ngan aton paghihapgin inero-istoryahan inihiya nga pagtaga COVID-19 iton panmahong-pahong perception iton publiko tida iton mga sadang nga mga panagana to included pamakuna no so aton nabatian adton pagsinsilyo tida hini nga survey nga medyo hamubo it appreciation iton publiko didto sa Metro Manila haira pagpawakuna kun lugaring man umulpot na iton lehitimo tuhay kumbaga legitimate nga bakuna. Bagay naman nga inigud man ikinakabaraka hiton napipira nga mga natuinan. Dr. Esperanza Cabral, if the name is familiar, dirito na rusahon. Kaya dati inihiya nga DOH Secretary Esperanza Cabral, And yan adi gihapon hiyahin aktibo lagi hapon nga kampanya ha public health ngan ha mga private interests so that mas nga makakapaabot hinin mga pagpaintindi kasumpay hini nga mga istoryahon hapan lawas pero di hini nga punto nga han again resulta Okta Research Group bahin hiton pamulso itong pagpabakuna adi man iton naging pahayag liwat hini ni Dr. Esperanza Cabral. I think that the data is very alarming. This 75% vaccine hesitancy is way dangerous, and previous data showed that vaccine hesitancy in the country ranged between 60% to 40%. So coming down to 75% vaccine hesitancy is a really big, dangerous leap. And we need to do something about it. As far as the roadmap is concerned, I think that the roadmap is basically good. It follows the roadmap of many other countries and the recommendations of the World Health Organization. It is just the execution of the roadmap that we need to look into. We are always being praised for having nice implementation programs and plans. But when it comes to the execution, that is sometimes where we fail. So that is where we need to focus our attention on. Everybody will have to help in providing information to our citizens, to our countrymen, so that they understand that vaccination is good not just for them, but good for their loved ones and good for the country as a whole. So we need to make them understand that vaccines are effective and safe, and that if they take it, their chances of developing this dreaded coronavirus illness is going to be reduced by very, very significant numbers. For some vaccines, it is reduced by 90 to 95%, and for the worst of them, it is reduced by 50%. Which is still acceptable according to international standards. So we need to make sure that we reach everybody with the correct information so that they can choose for themselves whether they will accept the vaccine or not. Our confidence in vaccines is affected by very many things. The information that we receive, the negative experiences that we get, things like those. And of course, in their minds, they're going to ask, which is the best vaccine and which will give me the best value for my money? Not just the money of the individual citizen, but of the country. So our choice should be based on those things. We should buy the vaccine that will perform best for us at the price that we can afford. Our problem at present is the whole world is looking for the vaccine. So we need to be able to line up and get an allocation for the vaccine. So sometimes our government does not have a choice. It will have to buy from several manufacturers instead of just one. Even so, what we need to understand is we should get the most value for our money. I'm hoping that the clamor for vaccine will go up, because our vaccine hesitancy is so big, right? 75%. Anyway,
the government is going to have to manage this increased clamor, as you put it, and make sure that the people who receive the particular vaccine receives that particular vaccine with equity in mind, and that means they're going to have to provide it no matter what the social standing of the person is going to be. They will have to provide it on the basis of the indications for that particular vaccine. The masses are the ones that need the most correct information, and all sorts of outlets for information should be used by government, including television, radio, social media, etc. It is unfortunate that in this time where information is necessary, one very important and widely used source of information has been shut down. So I hope that eventually we are going to have, if not a renewal of your license, maybe some other method for making sure that our countrymen receive correct and widespread information. There, makababaraka ko no, kay tuod man liwat. Diri bisan hira pamakunahan, di lagi magiging talwasan Pilipinas. Kay guti ay latinduro nga porsyento, hiton posible maghataghin panalipod. Ano? So, amo, iti asiring, kinahanglan pahin mas epektibo nga pamaagi nga makakapatabuk kita hiton mga impormasyon, makakapaintindi kita hiton mga impormasyon kasumpay hini nga programa. Amo nga ni nga mismo ini nga mga otoridad it iyo nababatian din amon ha Action Radio kay para makabuligod hin pagsantop o pagpasantop kasumpayhan na kampanya, and that at least baga may na kita mga preliminaries nga mababaruan kasumpay hini nga pagtaga pamakuna. Oo, having siring pa let you listen tikang hin usa nga parehas nga eksperto nga pag-appreciate hito nga sitwasyon nga di kita hiton kanan gobyerno, no? Anon siring han DOH dida hito nga punto, no? Dida hinusa nga briefing gimpahamtang hanaton DOH spokesperson Yusek Maria Rosario Vergere an mga bagay-bagay dida hini nga nga resulta ba han pag mga Pilipino, I mean mga molupyo dito sa Metro Manila nga hamubula an nag-uungara nga magpabakuna hira. May ada na kasi hira nakikitaan nga baga mga patterns nga nakilala na hira hini. May ada mga angay paigpahigayon, no? In reaction to nga dahini nga presentation han Octa Research Group, and then ira mga paghihimuon liwat nga mga pamaagi di man iton siring ni Yusek Maria Rosario Vergere. Yan naman po ang unang punto na natin nung ginagawa namin to, dahil they are the most affected with this mga misinformation na lumalabas, so kailangan po talagang maipaliwanag sa kanila ng mas maayos ito pong kahalagahan itong pagbabakuna natin. Pang goal ng bawat bansa, as much as possible, pinakamaagang pagbabakuna. Kaya lang nga po, ito talaga ang ating kinakaharap na challenge, this kind of negotiations, and kailangan masigurado may allocation ang Pilipinas at makapag-negotiate tayo. And hindi naman ho kailangan mag-alala ang ating mga kababayan. Kanina lang po sa IATF meeting na isinagawa, nagbigay na po ng updates ang ating vaccine czar, si Secretary Galvez, na as early as February may dadating na pong mga delivery sa atin ng mga bakuna. Ito pong mga Pfizer, Moderna, dadating ho yan mga middle of the year. Ito pong mga mauuna would be coming from the other manufacturers, but this would be 2 types of vaccines na mauuna po. Ang target pa rin po would be towards the end of March and maybe start of April. No? Yan pa rin po yung target naman natin. But let us just be reminded na kahit na itong mga negosyasyon na ito ay nagkakaroon na ng mga finalization, nakakapagsabi na that they can deliver by this time. Pero marami pa rin factors that can affect that. So kailangan lang po medyo flexible tayo dun sa oras na binibigay natin. But definitely we are giving it by the first half of next year. Ang ginagawa ho natin ngayon, inaayos na po yung registry. We're going to have a system wherein we will have a registry of all of these recipients of the vaccine. At iyan na po ay makikipagtulungan tayo sa ating mga local government so that there would be pre-registration. So bago pa lang ibigay ang mga bakuna na yan,
nasa atin na po ang mga listahan para may maayos po tayo mga datos at maaari rin po natin silang mamonitor. So lahat ng po yan ay ginagawa na sa ngayon. What we have done so far actually is to train our healthcare workers dito po sa gagawin natin. It started off last December at tinutuloy natin ngayon, patapos na rin po tayo. So ito pong lahat ng preparations are being undertaken, and pagsabi ko nga, pagdating po nitong mga bakuna na ito, tuloy-tuloy na po tayo. When the government plans, ang plano po, pag ginagawa ng gobyerno, kailangan sigurado na may pangalawang dose. Kasi doon po sa pangalawang dose lang natin makukuha, yung talagang full protection itong bakuna. So government will not spend for something na half-baked, kumbaga hindi maibibigay ng kompleto. So yung 2 doses po, sigurado yan sa bawat individuals na bibigyan po ng bakuna. We are going to follow the prioritization criteria na naibigay na rin naman natin dati pa. So this will be our frontliners, sir. Sa kung binabanggit ngayon, na naibigay na rin kanina ni Secretary Galvez, but I will wait for him to announce it tomorrow. Kung ano po yung mga areas na pwede. Kasi hindi po, kahit baka si Sec Galvez, hindi pa rin niya masabi ng kompleto tomorrow kasi magmi-meeting pa lang ho yung ating mga experts para po dito sa ating prioritization based on the geographic areas. Kasi kailangan natin makita ano ba yung may mga matataas na kaso, ano ba yung may mga mataas yung mga risk na mga tao within that area. So lahat po yan pag-aaralan, and that meeting would still happen by tomorrow afternoon po. So tignan po natin kung makakapagbigay tayo ng information as soon. Po na bago sa ating mga plano, yun pa rin po. Yung priorities natin have not changed, and we are going to provide the vaccines to our medical frontliners. Actually, our experts, hindi po nila binibigay yung rekomendasyon na magkaroon ng paiba-ibang klaseng bakuna na maibibigay sa isang recipient. So whatever you will receive for the first dose, it's the same type of vaccine that you will receive for the second dose. Actually, yung deployment plan of the vaccines, how it's going to be implemented, kasado na po yan. Inihahanda na po ngayon, kaya nga ang sabi ko, train na po ang ating healthcare workers, and also we are trying to coordinate well with the local governments now para po alam ng lahat kung ano ang role nila, ano ang kailangan nilang gawin, at ano po ang mga expectations natin. Ito pong saliva test na ito, nagumpisa po ang mga pag-uusap. This was done, a study was done by the Philippine Red Cross, and they have informed us last September wherein we have convened our laboratory experts panel. At dito po napag-usapan yung kanilang study na kanilang naisagawa together with the University of the Philippines College of Medicine. Nagkaroon po ng mga rekomendasyon ng ating lab experts at naibigay naman po natin sa kanila. Ang naging rekomendasyon po ay para ipagpatuloy pa ho itong pag-aaral para magkaroon tayo ng accurate na validation study para makita natin kung acceptable talaga at magagamit na natin itong saliva as a specimen for RT-PCR. So that was November when we gave them the response. So ngayon po, nakikipag-ugnayan po tayo sa Philippine Red Cross because the IATF request na magawa na po itong pagpapatuloy ng pag-aaral para magamit na po natin itong saliva as specimen for RT-PCR. So, parang nahuliligan po yun. Kasi ang presidente na mismo nagsabi. Yes, nahuliligan na natin eh. Oo. Sabi niya, pabor siya. Pagamitin yun. Oo. Ito naman po talaga ay isang bagay or isang method na nire-recognize ng DOH na makakatulong sa ating gobyerno. Pero sa bawat technology po kasi na pumapasok dito sa ating bansa, kailangan po talagang nabavalidate po iyan ng RITM at nagkakaroon din po ng authorization coming from the Food and Drug Administration. So ito pa rin po yung proseso natin. So the recommendations were yung testing kit na gagamitin para dito ay kailangan marehistro ng Food and Drug Administration na emergency use, parang sa ibang bansa. And then, yung validation study, kailangan lang matapos para makita ho natin talaga na talagang sukat at makakapagbigay ng accurate results yung ganitong mga methods for testing COVID-19. Actually, ito pong pinagagawa naman natin na pagpapatuloy ng pag-aaral ng Philippine Red Cross. Mabilis na lang po ito because they were just required to have about 1,000 patients or 1,000 individuals na matest nila. Tapos, meron mga ibang proseso na inirekomenda rin na magawa nila. And considering that Red Cross has a lot of laboratories within the country, so nakikita natin na yung 1,000 individuals na yan, mabilis lang po nila yan magagawa. That's why the IATF has
requested the Philippine Red Cross kung maaari na masagawa na para mas mabilis po tayo, and we can already start using saliva as a specimen instead of the usual swabs that we So, upod na itong dida, adton baga, iba pa nga mga aspeto, iba pa nga mga istoryahon, iba pa nga mga test, nga mga preparations. Although, usa itong gintatagan hindoon, hiton na DOH nga iningatanan, nagkikinanglanin hugot nga collaboration, no? So, final dida nga pag-auhag hinin ni Secretary Maria Rosario Vergere na sering. Actually, napag-usapan na rin po yan. I've heard the vaccine czar mentioning this kind of strategies, just to increase the confidence of people that, local officials should start so that yung mga constituents nila makikita na talagang mukha namang magkaroon ng kumpiyansa and they can trust na itong bakuna ay magiging safe. So, ito po ay isa sa mga kinukonsidera sa ngayon. Kung kasama po kami dun sa priorities, di kasama po kami, mababakunahan kami. That I see, ang umpisahan po, yung mga nasa ospital at saka sa mga... Kung makakatulong po na magkaroon ng kumpiyansa ang tao, opo, gagawin po namin yan para lang po talagang magpabakuna ang mga tao because alam naman po natin na magiging ligtas ito dahil sinisiguro naman natin ang naligtas ang ibibigay nating bakuna sa kanila. There, ada iton nga reminders. So, para aton din ang mga natutuinan, mga local government units, ada kay importante nga ihatag ito nga hulos nga suporta kay para diri nala baga Korean magninawa iton na gobyerno nasyonal. Pinaagi to, naglalaom kami nga nakapaangbit kami hayuhin mga talagudti nga mga impormasyon nga iyo man igsusumpay ngadto iton na mga kamag-araman dili iyo tagsa-tagsa nga mga dapit kay para kabuligan kamo dida hinin nga importante nga desisyon. Salamat ang oras, tubtub naman ang sunod nga higayon kita magkahampang din hito naton taramdan. Pero himang Raula. Of course, thank you gihapon nga dayton aton mga kasagabay hito naton na Facebook page. Hiton iyo continued support aton mga programa. Upo dito naton katugbang ha engineering. Ako Louie Quebec. Mao pa yang kulop hayong tanan. Iyo hinbatian ang programa Hirohimang Raula. Ang taramdan parahan iyo hay nga kakurulpon panungdong bulik kay ni Sangkay. Salit tugtubiton sunod ngay gayon hiton aton programa. Pagkirita kita dinhi ha Hirohimang Raula.